Longyan's, ito ang mga detalye ng mga karaniwang online scam. Una, scam sa bangko o financial services. Paano ito gumagana? Nagpapanggap silang empleyado ng bangko o card company, nagsasabing may problema sa iyong account o may hindi autorisadong transaksyon. Hihilingin nila ang iyong one-time PIN o OTP, password o detalye ng account mo para ayusin ito. Paano ito maiiwasan? Huwag tumugon sa mga unsolicited na mensahe o tawag. Tawagin ng bangko gamit ang opisyal na kanilang numero. At pangatlo, hindi hilingin ng bangko ang iyong one-time PIN o OTP o iyong password. Pangalawang scam. Scam sa online shopping. Mga peking website ng murang produkto tulad ng gadget o mga damit o kahit ano pa. Kukunin ang pera mo pero hindi mo makukuha ang produkto o makukuha ka ng produktong depektibo. Paano ito maiiwasan? Bumili lamang sa mga kilala at lehitimong platform. Tignan ang mga review ng ibang mamimili. At pangatlo, iwasan ang bayad sa pamamagitan ng wire transfer o gift card. Scam sa social media o dating apps. Paano rin ba ito gumagana? Nagpapanggap silang kaibigan, kamag-anak, o kasintahan. Pagkatapos ay hihilingin nila ng pera para sa emergency o negosyo. Paano ito maiiwasan? Huwag agad maniwala sa mga profile na walang tunay na larawan o impormasyon. Hindi ibibigay ang pera sa mga hindi mo pa nakikilala personal. At pangatlo, i-verify ang mapagkakilanlan sa pamamagitan ng video call. Ikaapat na mga karaniwang online scam. Scam sa investment o get rich quick offers. Paano rin ba ito? Nangangako ng mataas na kita sa maikling panahon, halimbawa sa crypto, real estate o iba pang investment. Kukunin ang pera mo pero hindi ka makakuha ng kita o mawawala pa ang puhunan mo. Paano nga ba ito maiiwasan? Iwasan ang mga alok na siguradong kita. Suriin kung lihitim mo ang investment company sa SEC o Securities and Exchange Commission. Huwag mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala. At ang huli na panglimang karaniwang online scam. Scam na nagpapanggap na gobyerno o charity. Nagpapanggap silang gobyerno, halimbawa PhilHealth o BIR, na nagsasabing may bayad kang dapat bayaran o premyo kang matatanggap o kaya ay mula sa charity na hilingin ng donasyon. Paano nga rin ba ito maiiwasan? Kumpirmahin sa official na website o tanggapan ng ahensya or ang charity mismo. Hindi hihilingin ng gobyerno ang pera para makuha ang premyo. Pangatlo, tignan kung lihitimo ang charity sa DSWD o sa Security Exchange Commission. Mayroon ka bang karanasan o narinig na may scam? Gusto mong malaliman pang maintindihan? So, pwede kayo makikoordinate sa ating istasyon dito sa Kapalong Municipal Police Station o tumawag sa aming number, ang 0998-240-3576. Yun lang po. Magandang umaga.